Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Nang hapon po sa ating lahat. Tunay kong kinakagalak na makikita kayo ngayong hapon. At sa pagkakataong ito, alam natin na ang linggo ay ang pagkakataon natin para masabi sa Diyos o makapagbigay ng pasasalamat sa lahat na nangyari itong nakaraang week. At sana sa ganitong pagkakataon, maibigay din natin sa isa't isa ang encouragement. Maibigay din natin sa isa't isa ang magandang salita ng Panginoon. Dahil ang church ay buhay. Ang church ay patuloy na bibigay ng buhay sa isa't isa. Yan dapat tayo eh. Kaya sa pagkakataong ito, maaari ba sana tayong lahat tumayo? At kung pwede lang, batiin niyo ang inyong katabi. Isang hi, hello, kamusta kayo, ganyan. Yan. Diba? Tunay ngang nakakagalak na makita ang inyong brothers and sisters in Christ ngayong hapon. Ayan. Bago tayo magsimula, maaari muna tayong magdasal at manalangin at ialay ito sa Panginoon ang panahon ng ito. Let's pray. Lord Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. Once again, Lord, nandito kami para magpasalamat sa inyo sa pag-sustain sa amin sa entire week at sa pagbibigay sa amin ng kalayaan, pagbibigay sa amin ng oportunidad, pagbibigay sa amin ng lugar kung saan pwede kaming magsamba. At pwede kaming kumanta, pwede kaming magdasal, pwede kaming kumausap ng mga kapwa believers, Lord. Sana sa pagkakataong ito, ibigay lang namin po ang aming worship sa inyo at maibalik sa iyo lahat ng aming pagpupuri at pasasalamat dahil Ikaw ay Diyos ng aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Doon po sa nagtataka, hindi pa po ako lolo. Pinagpe-pray pa ho namin. Tayo po ay babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa ating Pew Bibles po, nasa page 235. Joshua chapter 22. Dahil mahaba po ang chapter na ito, 34 verses, babasahin lang po natin yung first 6. So from verse 1 hanggang verse 6 lang po ang ating babasahin. Ito po ang banal na salita ng Panginoon. Tayo po tumayo at magbigay galang sa ating pagbabasa ng Biblia. Joshua chapter 22, babasahin po natin ang verses 1 to 6. At that time, Joshua summoned the Reubenites and the Gadites and the half-tribe of Manasseh and said to them, "You have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you, and have obeyed my voice in all that I have commanded you. You have not forsaken your brothers these many days, down to this day, but have been careful to keep the charge of the Lord your God. And now the Lord your God has given rest to your brothers as He promised them. Therefore turn and go to your tents in the land where your possession lies, which Moses, the servant of the Lord, gave you on the other side of the Jordan. Only be careful to observe the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, commanded you, to love the Lord your God and to walk in all His ways and to keep His commandments and to cling to Him and to serve Him with all your heart and with all your soul. So Joshua blessed them and sent them away, and they went to their tents." Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo pong magpala ng inyong salita sa aming puso't isipan sa hapon ito. Kayo ang manguna sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong diwang banal.
Bigyan niyo po ng linaw ang aming pag-iisip, ang aming pag-unawa, at bigyan niyo ng lakas, Panginoon, ang aming mga kaluluwa upang aming masunod, Panginoon, ang mga turo at aral na aming mapupulot dito sa tekstong ito, sa hapong ito. Kayo po ang maluwalhati sa lahat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. Malapit na po tayo matapos sa ating series sa Joshua na pinamagatan nating Take Hold of What God Has Given. Ang title po ng mensahe ngayong hapong ito, ang epekto ng kompromiso sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos. Medyo iba po ng konti yung title natin kaysa dun sa mensahe kaninang umaga, pero halos pareho po ang outline. Ang epekto ng kompromiso sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos. Ang pananakop at pag-okupa ng lupang pangako ng bayang Israel, sabi natin ay larawan sa atin ng buhay Kristiyano. Isang buhay na walang hanggan, na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang grace, ng Kanyang kagandahang loob. Isang buhay na walang hanggan na hindi natin makakamit sa sarili nating mga gawa, kundi dahil lamang sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito ay isang buhay din na kailangan pa rin nating ipaglaban dito sa lupa at bigyan ng tagumpay habang tayo'y nabubuhay sa kalakasan lamang ng Kanyang Espiritu Santo. Nakita na natin ang tagumpay na binigay ng Diyos sa Israel sa Kanaan at ang pagkakaloob niya ng minanang lupain ng bawat tribo ng kanyang bayan. Pinag-aralan po natin nung last Sunday o nung huling tayo nasa Joshua, yung verses 43 to 45 ng chapter 21, kung saan merong buod o summary ng kanyang tagumpay. Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Makikita naman natin ngayon sa hapong ito ang pagbabalik ng tribo ng Reuben, ang tribo ng Gad, at ang kalahating tribo ng Manase sa silangan ng Jordan, kung saan binigyan sila ng lupain na nasa labas o hiwalay ng kaunti sa lupang pangako. Papakita po natin yung ating mapa, kung pwede po. Meron po tayong mapa eh. Ayan na po. Okay. Sana ipakita mo rin ako para maituro. Nakikita nyo ba yung gitnang-gitna na yan? So, ayun. Ayan. Meron pong linya sa gitna. No? Nakikita nyo? Yung po ang River Jordan. No? Nagmumula po yan sa Mount Hermon sa taas. Doon po sa baba noon, merong bukal na ang tawag nila ay Teldan. At doon po nagmumula lahat ng tubig na umagos papunta sa Sea of Galilee. Nakikita nyo yung puting yun sa gitna? Tapos yung mahabang ilog na yan hanggang sa Dead Sea ay River Jordan. Yan po ang naghahati ng lupa ng Israel. Ang Reuben, ang Gad at ang Manase, kalahati ng Manase, ay nasa silangang bahagi ng Israel. At ang kanilang mga kapatid ay nasa kabilang bahagi. No? Ang utos sa kanila ng Diyos ay malinaw. Cross the Jordan. At inyong lupain ay ang lupain ng 7 bayan na kanila namang pinagtagumpayan sa kanilang pananakop. So yan po ang original na pagde-divide ng land. So makikita nyo po dito
na napahiwalay ang Gad, Reuben, at Manase sa ibang kapatid nila na Israelita. Okay? Ngayon, isang kompromiso ang nangyari. Dahil sa kagustuhan ng tatlong tribo na yon, magkaroon sila ng lupa dito sa kabila. Sabi sa Joshua chapter 1 verses 12 to 15, ang sabi doon, and to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, Joshua said, remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing a place of rest and will give you this land. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. But all the men of valor among you shall pass over armed before your brothers and shall help you. Mga 44,000 po yun. Until the Lord gives rest to your brothers as He has to you, and they also take possession of the land that the Lord your God is giving them. Then you shall return to the land of your possession and shall possess it, the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan toward the sunrise. So pag binasa po niyo yun, parang wala naman yata pong kompromiso doon, Pastor. Pero kung pupunta po kayo sa number 32, so verses 1 to 5, kaya kwento ko na lang po sa inyo. Ang sabi doon, now the people of Reuben, the people of Gad, had a very great number of livestock, and they saw the land of Jazer, the land of Gilead, and behold, the place was a place for livestock. So the people of Gad and the people of Reuben came and said to Moses and to Eleazar the priest and the chiefs of the congregation, so niname niya kung sino yung mga chief, no? And they said, if they have found favor in your sight, let this land be given to your servants for a possession. Do not take us across the Jordan. Hindi yun ang original na plano ng Diyos. Hindi yun ang original na commandment niya. Ang kanyang will o kalooban para sa kanila ay tamasahin ang pangakong lupa dun sa western side ng Jordan. Ngayon, medyo nag-compromise sila doon. Yun yung kompromiso ang aking binabanggit sa titulo ng ating mensahe. No? Maliit lang naman na kompromiso yun. Hindi naman po kasalanan sapagkat pinagkaloob din ng Diyos sa kanila. Pero mariin na sinabi ni Moises na kailangan tumawid muna yung kanilang mga kawal para ipaglaban ang buong bayan upang makamit yung lupang pangako. Ano yung lupang pangako? Yung nasa western side ng Jordan. Pero hiningi nila ay nasa eastern side. Ngayon, para technical po tayo at malinaw, nung pinangako ng Diyos ang promised land, yung buong land kay Abraham. Ang buong land po actually ay nagmumula sa ilog ng Ehipto, sa Nile Delta, hanggang sa ilog ng Euphrates nasa Iran, Iraq. No? Ay malawak po yun. Mas malawak po yun doon sa mapang pinakita namin sa inyo. Yun ang original na ipinangako kay Abraham. Ang nakamit nila dito, ganito lang. Ang nakamit ni David, ganito. Ang lupa nila ngayon, ganyan lang. No? So malayo sila dun sa original na pinangako. May nangyari. Nagumpisa sa isang kompromiso na parang inosente lang. Kasi nga naman, maganda yung lupain dun sa kabila para sa kanilang livestock. Ang ating Diyos ay hindi maramot na Diyos. Kaya pinayagan niya. Pero hindi yun ang ideal. Gusto niya sana, sama-sama ang bayang Israel sa isang lugar na kanya ipinangako na mayaman naman, malawak naman para sila ay kasya lahat. Yan po ang background natin, no? Nandyan po tayo. May naging epekto yung maliit na kompromisong yan sa pagkakaisa ng bayan at may taglay na aral para sa atin ngayon. So una natin makikita, verses 1 to 9, ay ang mabiyayang paghihiwalay.
mabiyayang paghihiwalay. Una, merong isang komendasyon para sa tapat na pagsunod. Tapat po sila sa kanilang pagsunod. Binasa po natin kanina. You have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you, and you have obeyed my voice in all that I have commanded you. Merong tapat na obedience. You have not forsaken your brothers these many days, down to this day. Malinaw si Joshua. But have been careful to keep the charge of the Lord your God. Faithful obedience. Kasi ang sabi nila sa chapter 1 verses 16 to 17, nung sinabi sa kanila ni Joshua, naalala nyo, ang sinabi ni Moises, pwede kayong manirahan dyan sa eastern side ng Jordan, ang tawag natin doon, the Trans-Jordan, no? Pwede kayong manirahan dyan, pero tatawid muna kayo. Ang sagot nila doon sa sinabi ni Joshua na yon ay ganito. Chapter 1 verse 16, all that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Yan ang kanilang pangako. Dito na, malapit na tayo matapos sa Joshua. Kinomend ni Joshua ang kanilang pagsunod. Alam niyo mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban, ay marka ng tunay na anak ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 3, and by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Kung nais niyong malaman, kung ako ba'y tunay nga bang Kristiyano, tunay na nga ba akong niligtas ng ating Panginoong Diyos, tunay na nga ba akong naghihintay na lang ng langit, tunay na nga bang nakamit ko na ang buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 1 John 2:3, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Naging tapat itong 3 tribong ito, 2.5 tribo pala, sa mga utos ni Moises at sa mga utos ni Joshua. Isang komendasyon para sa tapat na pagsunod. Pangalawa, nagkaroon ng isang komisyon para sa tinatamasang pagbabalik. Matagal na silang nakikipagdigmaan. Sa ating estima, 7 years ang haba ng pananakop ng lupang pangako. 7 years. Tagal yung 7 years. Yung World War I, 4 years. Yung World War II, 4 years. No? Yung mga umabot pa sa panahon ng Hapon, hindi po ako umabot doon, ha? Kwento lang po ng tatay at nanay ko. 4 na taon po yun. No? Ito, 7 years. 7 years, meron silang tinatamasang pagbabalik. Ang sabi sa verses 4 and 5 ni Joshua, and now, dahil sa kanilang pagsunod, the Lord your God has given rest to your brothers as He promised them. Yung po yung sinabi niya sa chapter 11 verse 23 na ibinigay na niya lahat ng tagumpay. And He has given the land rest from all its enemies. No? Therefore, turn and go to your tents in the land where your possession lies, which Moses, the servant of the Lord, gave you on the other side of the Jordan. Therefore, turn, go, sige na, bumalik na kayo. Yan ang utos ni Joshua. Yan ang kanilang komisyon. May bago na silang mission ngayon. Pauwi na tayo ngayon. Only, merong isang paano si Joshua, only, be careful, be very careful to observe the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, commanded you. To love the Lord your God and to walk in all His ways and to keep His commandments and to cling to Him and to serve Him with all your heart and with all your soul. Meron po sigurong pangamba si Joshua. Hiwalay itong mga kapatid namin na ito. No? Wala namang internet nun.
Walang social media. Walang Viber, WhatsApp, Telegram na para madali nilang makamusta ang kanilang mga kabayan sa kabila ng ilog Jordan. Kaya pinagbilinan niya. Meron silang isang komisyon para sa tinatamasang pagbabalik. Pero pinaalala ni Moises sa kanilang Deuteronomy 6:5, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." Inulit yan ng ating Panginoon sa Gospel of Matthew, sa Gospel of Mark. Nung siya'y tinanong kung ano ang the greatest commandment, sabi niya, "You shall love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength." Yan po ang greatest commandment. Mahalin ang ating Diyos. Sabi din niya sa Deuteronomy 11:22, "For if you will be careful to do all this commandment that I command you to do, loving the Lord your God, walking in all His ways, and holding fast to Him." Alam niyo mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi yung pagsunod ng napipilitan. Ang pagsunod sa Diyos ay ang pagsunod ng isang umiibig sa Kanya. Ganon ang gusto niyang pagsunod. Alam niyo naman ang diferensya na yan, di ba? Pag meron kayong halimbawa, empleyado, no? O ito ang kailangan niyong gawin, number 1, 2, 3, 4, and 5. No? Ginagawa niya lahat, number 1, 2, 3, 4, and 5. Pero yung isang empleyado niyo, na matagal na sa inyo, mahal na mahal kayo. Ginagawa niya ng kusa. May kusa. May malasakit. So yung number 1, nagiging number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Kung lakas niyang sinusunod. Masaya siya sa kanyang pagtatrabaho. Masaya siya sa kanyang pagsunod. Bakit? Dahil mahal niya kayo. Pero yung iba, sumusunod dahil takot. Baka magalit si boss. Baka makita ni boss. Baka ganyan, baka ganito. Yung tunay na nagmamahal, na sumusunod, kahit wala ang boss, kahit na malayo, ginagawa pa rin ang trabaho dahil may kusa, may puso. Yun ang inuutos dito. No? Yun ang kinatatakutan ni Joshua. Baka sa kanilang paglayo, makalimutan nila ang Panginoong Diyos. Alam ni Joshua na maiksi ang memory ng mga Israelita. Naalala nyo, Exodus 14, tinawid sila ni Moises sa Red Sea, hinati ang Red Sea, sila'y lumakad sa tuyong lupa. No? Pagdating ng Exodus 16, meron nang nagrebelde. Si Kohat, si Dathan at si Abiram. Nilamon sila ng lupa. Pagdating ng Exodus 32, kinukuha ni Moises yung 10 Commandments sa Mount Sinai. No? Anong ginawa ng bayang Israel? Sabi nila kay Aaron, gawa mo nga kami ng Diyos-Diyusan. Kasi yung si Moises, hindi na namin alam kung ano nangyari dyan. Napakaiksi ng kanilang memory. Alam ni Joshua yun. Kaya mariin na siya sinasabi niya ang komisyon na ito. Alam nyo, ang pag-ibig sa Diyos ay dapat nagre-resulta sa pagsunod sa Kanya. Paano nyo nalalaman na mahal ninyo ang Diyos? Kapag kayo sumusunod sa Kanya. John 14:15. Sabi ng ating Panginoon, "If you love me, you will keep my commandments." If you love me, you will keep my commandments. Tapos may nakita tayong isang kaloob na tunay na pagpapala. Verses 6-9. So Joshua blessed them and sent them away, and they went to their tents. Now, to the one half of the tribe of Manasseh, Moses had given a possession in Bashan, but to the other half, Joshua had given a possession beside their brothers in the land west of the Jordan. Naalala niyo, Manasseh, may 2 lugar. Nakita niyo kanina.
And when Joshua sent them away to their homes and blessed them, he said to them, pakinggan niyo yung blessing niya, go back to your tents with much wealth, with very much livestock, with silver, gold, bronze, and iron, and with much clothing. Saan ang galing yun? Sabi niya, divide the spoil of your enemies with your brothers. Galing sa mga bansang tinalo nila. Yun ay plunder of war. Yun ang nakamit nila. Yun ang ibinigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagtatagumpay sa kanilang mga kalaban sa bayan ng Kanaan. So the people of Reuben and the people of Gad and the half-tribe of Manasseh returned home, parting from the people of Israel at Shiloh, which is the land of Canaan, to go to the land of Gilead, their own land, of which they had possessed themselves by command of the Lord through Moses. Isang kaloob na tunay na pagpapala. Alam niyo mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay naglalagay sa atin sa daluyan ng pagpapala niya. Huwag ninyong main ang aking sinasabi. Hindi ako nagpipreach ng health, wealth, and prosperity. No? Hindi ko sinasabi na kung kayo sumusunod sa Kanya, kayo ay magiging malusog, kayo ay magiging mayaman. Hindi ko sinasabi yon. Ngunit, pakinggan niyo ang sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 11:13 to 15. And if you will indeed obey my commandments that I command you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul, He will give the rain for your land in its season, the early rain and the later rain, that you may gather in your grain and your wine and your oil. And He will give grass in your fields for your livestock, and you shall eat and be full. Ang ating pagsunod sa Diyos, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, naglalagay sa atin sa daloy ng Kanyang pagpapala. Ang pangako sa atin ng Panginoon ay malinaw, that He will meet all of our needs according to His riches in glory. Lahat ng ating pangangailangan, hindi yung lahat ng ating ninanasa. Iba yung ninanasa sa pangangailangan. No? Mga kapatid, ang Diyos natin ay mahabagin at mapagbigay. At dito, sa mga taong ito, na after 7 years, ay uuwi na ngayon sa kabila, sa kanilang lupain. Kanilang tatanggapin ang karampatang biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. Labis-labis, siguro, sa kanilang kailangan. Tingnan natin yung pangalawa. So far maganda. No? Naging masunurin sila, pinagpala sila, sila ngayon ay babalik na sa kanilang mga asawa at mga anak na matagal na silang hindi nakikita. Ngayon naman, tignan natin ang matinding di pagkakaunawaan. Matinding di pagkakaunawaan. Umpisa natin sa verse 10. Una sa lahat, nagtayo sila ng isang altar na nagresulta sa kalituhan. Isang altar na nagresulta sa kalituhan. Sabi sa verse 10, and when they came to the region of the Jordan, that is the land of Canaan, the people of Reuben and the people of Gad and the half-tribe of Manasseh built there an altar by the Jordan, an altar of imposing size. Bago sila tumuwid ng Jordan, nagtayo ng isang altar. Alam niyo naman siguro kung ano itsura ng altar. Para sa kanila, ang altar na iniutos ng Diyos ay yung pinagpatong-patong ng mga malalaking bato. Pero itong altar na ito is an altar of imposing size. Para madaling makita, para madaling matanaw. And the people of Israel heard it said, nakarinig ng chismis. Ang people of Israel. Merong nagsabi. No? Mukhang totoo yan.
yung kinuwento. Pero makikita nyo dun sa lingwahe, an altar of imposing size. Baka may konting exaggeration yung kanilang narinig. They heard it said. Sa New King James Version, someone said. No? Marami, mga kapatid, nakaguluhan sa iglesia, nag-uumpisa sa someone said. Ang sabi ni ganito, ang sabi ni ganyan. Naku, napakadelikado. Eto, they heard it said. Sabi nga dito, behold, meron pang behold. So alam mo talagang medyo big deal. Behold, the people of Reuben and the people of Gad and the half-tribe of Manasseh have built the altar at the frontier of the land of Canaan, in the region about the Jordan, on the side that belongs to the people of Israel. Nasa western side. When the people of Israel heard of it, the whole assembly of the people of Israel gathered at Shiloh. Pansinin nyo to. To make war against them. Gera na ulit. Katatapos lang ng gera. Meron na namang gera. Paliwanag natin kaya kung bakit ganun kasidhi ang kanilang reaksyon. Sa Deuteronomy 13, verses 13 to 15, umpisa ako sa verse 12. If you hear in one of your cities, no, which the Lord your God is giving you to dwell there, ito yung bago sila pumasok, that certain worthless fellows have gone out among you and have drawn away the inhabitants of their city, saying, let us go and serve other gods which you have not known. Then you shall inquire and make search and ask diligently. And behold, if it be true and certain that such an abomination has been done among you, you shall surely put the inhabitants of that city to the sword, devoting it to destruction. Kerem. All who are in it and its cattle with the edge of the sword. Kaya sila nag-ready. Anong kanilang akala? Alam niyo, maraming namamatay sa akala. Di ba? Muntik na maraming mamatay dito sa akala na ito. Alam niyo, mga kapatid, napalayo kasi itong grupong ito. Parang wala sila dun sa gitna ng niloob na lupang pangako ng Diyos para sa Israel. Hindi nila kahalubilo yung kanilang high priest ay nasa western side ng Jordan. Pero alam naman natin na mayroong mga Levitical cities kahit dun sa eastern side. Bakit kaya hindi muna sila nagpaalam? No? Kung minsan, it is better to ask for forgiveness than to ask for permission. No? Yung mga anak natin, ako, kung may nakikinig dito, mali yun, ha? It is not better to ask for forgiveness. It is always better to ask for permission. Wala silang pasabi. Hindi man lang sila bumusina. No? Kasi alam niyo, mga kapatid, ang paglayo sa gitna ng kalooban ng Diyos ay laging may dalang peligro. Kaya sabi sa Romans 6:13, do not present your members to sin as instruments for unrighteousness. Huwag kayong lalagay sa daanan ng kasalanan. But present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments or for righteousness. Kailangan ingat. Sa Matthew 18, verses 8 to 9. And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away.
It is better for you to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into the hell of fire. Bakit napaka-exaggerated? Sapagkat ang paglayo sa gitna ng kalooban ng Diyos ay palaging may dalang peligro. Lumayo itong 3 tribong ito. At dahil doon, nagkaroon ng kalituhan. Nagtayo sila ng altar na nagresulta sa kalituhan. So ang nakita na natin dito ay ang isang akala na actually nagmula sa kautusan. Meron kasing kautusan. Tingnan natin yung verses 13 to 20. Then the people of Israel sent to the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh in the land of Gilead, Phinehas, the son of Eleazar, the priest. Alam niyo itong si Phinehas, kilala siya dahil nung nagkasala ang Israel at sila ay nakiapid. Malalim, no? Nangalon niya, malalim pa rin. Nagkasala sa mga babae ng Moabites sa Numbers 25 verses 1 to 5. Nagkaroon ng plague kung saan 24,000 ang namatay. At para mahinto yung salot na yon, si Phinehas kumuha ng isang spear at kanyang pinaslang ang isang lalaki at ang isang babaeng Moabita na nagkakasala sa harapan ng Diyos. Ganoon siya katindi. Siya yung pinadala. Phinehas, the son of Eleazar the priest, and with him 10 chiefs, one from each of the tribal families of Israel, every one of them the head of a family among the clans of Israel. Malaking delegasyon. And they came to the people of Reuben, the people of Gad, and the half tribe of Manasseh in the land of Gilead, and they said to them, thus says the whole congregation of the Lord, what is this breach of faith that you have committed against the God of Israel? Breach of faith kaagad. No? What is this breach of faith that you have committed against the God of Israel in turning away this day from following the Lord by building yourselves an altar this day in rebellion against the Lord? Hindi pa sila nag-uusisa niya. No? Have we not had enough of the sin at Peor? Ano yun? Yung kinuwento ko kanina. Yung nangyari sa Numbers 25. Sa lugar yun ng Peor. Saan sumamba sa mga Diyos-Diyusan kay Baal ang mga lalaki ng Israel. From which even yet we have not cleansed ourselves, and for which there came a plague upon the congregation of the Lord, that you must turn away this day from following the Lord. Hindi nyo ba naaalala yung nangyari sa Peor? Yun ang sinasabi ni Phinehas nung delegasyon. 24,000 ang namatay doon. And if you too rebel against the Lord today, then tomorrow He will be angry at the whole congregation of Israel. Idadamay nyo kami. Ano itong ginagawa nyo? But now, may bawi ng konti. Pakinggan nyo itong bawi nila. Verse 19, but now, if the land of your possession is unclean, kung maraming Diyos-Diyusan dyan, kung kayo ay natutukso, kung kayo ay nanghihina, if the land of your possession is unclean, pass over into the Lord's land. Dito na lang kayo, where the Lord's tabernacle stands. Nandito ang tabernakulo ng Diyos sa Shiloh. Hindi nyo kailangan ng altar. Ang tunay na altar ay nandito. Nalalayo na ba kayo sa inyong pananambahan sa Diyos? Bumalik na lang kayo dito. Yun naman ang original na plano. Di ba? Nag-compromise lang yung mga tribong yun. Did not Achan, the son of Sarah, break faith in the matter of the devoted things, and wrath fell upon all the congregation of Israel? Joshua chapter 7, di ba? Ilan ang namatay nung sila ay nag-fail sa Ai? 36 ang pinaslang. Ilan ang namatay nung pinarusahan si Achan? Siya at ang kanyang buong sambahayan. And he did not perish alone for his iniquity. So meron silang isang akala na nagmula
sa kautusan. Ano ba yung kautusan na yun? Deuteronomy 12:5-6. But you shall seek the place that the Lord your God will choose out of all your tribes to put his name and to make his habitation there. There you shall go. And there you shall bring your burnt offerings and your sacrifices, your tithes, and the contribution that you present, your vow offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herd and of your flock. Merong itinakdang lugar sa pananambahan ang Diyos. Doon nyo dadalin ang inyong offerings, hindi sa ibang altar. Yun ang kautusan. So makikita nyo na mas hidhi ang pagmamahal ng Israel sa batas ng Diyos. Na ayaw nilang maparaya o mapalayo o lumabag sa kautusan ng kanilang mga kapatid. Dahil alam nila na kapag sila ay lumabag, sabit sila. So ngayon, naintindihan nyo na kung bakit mas hidhi ang kanilang approach. That's Deuteronomy 12:13-14. Take care that you do not offer your burnt offerings at any place that you see, but at the place that the Lord will choose in one of your tribes. There you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I am commanding you. Malinaw, hindi pwedeng mag-alay, hindi pwedeng manambahan sa ibang lugar, kundi sa lugar kung saan itinakda ng Diyos ang kanyang tabernakulo. Nasaan yun? Nasa Shiloh, nasa west ng Jordan. Yun ang kanilang concern. Mali ang kanilang akala. No? Pero tama ang kanilang concern. At hindi lang yon. Meron din silang mapagmahal na malasakit para sa kanilang mga kapatid na nandoon sa Transjordan. Sabi niya, kung natutokso kayo dyan, ay dito na lang kayo. Dito na lang tayo lahat. Magsasacrifice kami ng lupa namin para maipagkasya namin kayo. Ba, malaki din yun, ha? Malaking sakripisyo ang kanilang gagawin. Ganon nila kamahal ang isa't isa. Alam niyo, mga kapatid, ang pagtutuwid ng kapwa ay nagmumula dapat sa masidhing pagtatapat sa kabanalan ng Diyos. Sabi sa Psalm 106:30-31, Then Phinehas stood up and intervened, and the plague was stayed, and that was counted to him as righteousness from generation to generation. Ngunit ang pagtutuwid ng kapwa ay dapat balutin ng pag-ibig at pagmamalasakit. Sabi sa Galatians 6:1, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. Spirit of gentleness. Itong si Phinehas, medyo malakas ang dating. Gera ka agad. No? Tapos mali pa yung kanyang akala. Kasi naman, yung mga tribong yon, hindi naman kasi sila nagpaalam at hindi sila nangusap. So, makikita natin ang kanilang mataimtim na pagpapaliwanag, verses 21-29. Babasahin ko na lang po yung highlights. Una, meron isang panunumpa ng kawalan ng kasalanan. Tingnan niyo yung verse 22. The mighty one, God the Lord. The mighty one, God the Lord. He knows, and let Israel itself know, if it was in rebellion or in breach of faith against the Lord, do not spare us today. So, ang sinasabi nila, hindi kami nagkasala, Pexman, cross my heart. Yan ang kanilang sinabi. No? Pexman, cross my heart, overtanching quick. Wala nang nakakaalala nun. Ano? Anyway. Alam niyo sinabi nila, Elohim El Yahweh. Elohim El Yahweh. Dalawang beses nilang ilit ang pangalan ng Diyos. Eh hindi dapat binabanggit ang pangalan ng Diyos, hindi ba? Dahil inosente naman sila. Sa madaling salita, nanumpa sila ng kawalan ng kasalanan
dahil wala naman silang kasalanan. Hindi nila binalak, no, na mag-alay ng burnt offerings dun sa altar na yun. So So nagbigay sila ng isang paliwanag ng kanilang kadahilanan, verse 24. Sabi niya, "No, but we did it from fear that in time to come your children might say to our children, 'What have you to do with the Lord God of Israel?'" Tapos tingnan niyo yung verse 25. "For the Lord has made the Jordan a boundary between us and you." Nakita niyo kung anong ginagawa dito ng mga tribong ito? Sabi nila, ang Diyos ang naghati sa atin at nilagay doon ang River Jordan. Ganun ba nangyari? Hindi, di ba? Nag-compromise sila, di ba? Nakiusap sila kay Moises, nakiusap si Moises sa Diyos. Hinihiling nila itong lupang ito, pwede ba natin ibigay? Anyway, kasama naman siya dun sa malaking pangako kay Abraham. So parang ngayon, sinisisi pa nila ang Panginoon. Ganyan talaga ang nature ng tao, di ba? Naalala niyo nung nagkasala si Adan at si Eva? No? Anong excuse ni Adam? "The woman that you gave me." No? At mula noon, palagi nang sinisisi ng asawang lalaki ang asawang babae. Hanggang ngayon. Di ba? Yan, yung misis ko. Siya ang punot dulo ng away na ito. Ganon ang ginagawa nila dito. Ang worry nila, baka makalimutan sila na sila ay mga Israelita. Bakit kaya naging worry yun? Kasi malayo sila. Bakit sila malayo? Kasi sila ang pumili ng lupang yon. Ano ba ang pinili ng Panginoon na lupa para sa kanila? Nandito sa western side. Pero mabait ang ating Diyos. Ang pangako naman niya ay buong lupain ng ganon. Pangako niya kay Abraham. So, pinagbigyan sila ng Diyos. Ngunit ang original na plano niya, magkakasama silang lahat. At napapagitna sa kanila ang kanyang tabernakulo, kung saan sama-sama silang mananambahan at mag-aalay sa Kanya. So yun naman pala ang dahilan. Kaya sabi nila sa verse 28, "Behold, the copy of the altar of the Lord which our fathers made, not for burnt offerings, nor for sacrifice, but to be a witness between us and you." Yun naman pala ang dahilan. "Far be it from us that we should rebel against the Lord and turn away this day from following the Lord by building an altar for burnt offerings, grain offerings, or sacrifice other than the altar of the Lord our God that stands before His tabernacle." Hindi naman pala yun ang kanilang. So nagkaroon ng mapayapang pagkakasundo. Ang pwedeng reaksyon nila Phinehas dito ay, ewan. Malay ko ba kung totoo yan? Hindi naman gano'n ang kanilang reaksyon. Tignan niyo yung reaksyon ni Phinehas. Verse 30. "When Phinehas, the priest of the chiefs and the chiefs of the congregation heard the words, it was good in their eyes." They gave them the benefit of the doubt. Hindi nila alam kung totoo talaga yon, pero pinagtiwalaan nila ang salita ng kanilang kapatid, ng kanilang kabayan. Nagkaroon ng mapayapang paghihiwalay. Verse 32. "Then Phinehas, the son of Eleazar, the priest and the chiefs, returned from the people of Reuben, the people of Gad, in the land of Gilead, to the land of Canaan, the people of Israel, and brought back the word to them. And the report was good in the eyes of the people of Israel, and the people of Israel blessed God and spoke no more of making war against them to destroy the land," etc., etc., etc. Wala nang gera. Mapayapang pagkakasundo. Naghiwalay sila ng mapayapa. Anong aral? Maraming aral dito. Una, iwasan ang marahas na paghuhusga sa ating kapwa. Pangalawa,
maging bukas sa paliwanagan at kakasundo. Maging mapagbigay sa inyong pagpapatawad. Hindi ba yun yung lesson natin last time? Pero hindi sa Joshua yon. Saan yon? Sa Luke chapter 6. Forgive and you will be forgiven. Give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken, and overflowing. Pangatlo, pairalin ang pagmamahalan ng magkakapatid. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa isa't isa. Nagkaroon ng mapayapang relasyon. Pero itong mas matingkad na nakita ko dito. Mas mabuting pumakitna sa kalooban ng Diyos para sa atin at huwag pangahasan ang paglayo sa Kanya para lang mabigyang daan ang ating kagustuhan. Yun ang ginawa ni Reuben, ni Gad at ng half-tribe of Manasseh. Pinagbigyan ng kanilang kagustuhan. Nalayo sila. Merong time of the year, mga 3 buwan, na ang ilog Jordan hindi pwedeng tuwirin dahil nagfa-flood at nag-overflow. So sa 3 buwan, hindi sila maaaring makipag-worship. Naiwalay sila. Lumayo sila eh. Meron tayong mga ibang kapatid. Kung minsan, may magagalit sa akin dito sa sasabihin kong ito. Marami sa ating kapatid na nag-a-attend lang ng service online. Hindi po kasalanan yun. Hindi po. Pero hindi rin buo. Hindi rin pareho. Ngunit, kung kayo ay may kapansanan, at kung kayo ay malayong malayo, welcome po kayo mag-attend online. Pero yung iba, wala namang kapansanan, hindi nagpupunta rito para makihalubilo sa atin, makipagkamayan, magkamustahan. Hindi po ba masarap? No? Yun nga kung may mga kapansanan, ang dami nating mga kapatid may mga kapansanan. Inaakay na. Ako po, malapit na po ako doon. No? Nandito pa rin po. Magkakasama. Mahirap pong lumayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ano ba nangyari sa Israel? Well, dito sa 2 kalahating tribong ito, sa 1 Chronicles chapter 5, verses 25 to 26, ang sabi doon, but they broke faith with the God of their fathers. Ayan na. And whored after the gods of the peoples of the land, whom God had destroyed before them. So the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria, the spirit of Tiglath-Pileser, king of Assyria, and he took them into exile, namely the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them to Hala, Habor, Hara, and the river Gozan to this day. Ito yung exile, Assyria, the northern tribes. Hindi rin naligtas ang nasa west, sapagkat sila rin ay nagpakalayo-layo sa Diyos at sila naman ay in exile sa Babylon. Mas mainam talaga, kapatid, na lumagay sa lilim ng kanyang kalooban. At wag nang mangahas na lumayo pa sa gitna ng kanyang kalooban. Sana, mga kapatid, matutunan natin ang aral dito sa bayang Israel. Hanggang ngayon po, yung pinangakong ganitong kalaking lupa kay Abraham, sa Genesis chapter 15, ganito lang po ang kanilang nakuha at pinag-aaway-awayan pa nila. Sapagkat hanggang ngayon, tumatalikod pa rin sila sa pinangakong tagapagligtas ng Panginoong Diyos sa kanila. Hindi pa rin nila sakop ang lupang pangako. Mga kapatid, isang babala sa atin.
na tayo dapat ay to love the Lord your God, to obey all His commandments, to cling to Him, and to serve Him with all your might. Dahil may peligro po ang lumayo sa Kanya. Tayo po'y tumayo, tayo po'y mananalangin, at tatanggap ng basbas ng pagpapala sa Kanya. O Diyos na mahabagin, makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagbigay ng inyong banal na kasulatan para sa amin upang aming basahin, unawain, at higit sa lahat, sundin. Kayo po ang maglapat ng inyong basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin ngayong hapong ito, para sa aming paglabas at paglisan sa lugar na ito. Kasama ka namin, Panginoon, sa aming pamumuhay ng buhay Kristiyano, sa aming pagsunod sa inyong kalooban para sa amin, sa aming pagtanggap ng paghihirap sa buhay na ito, at sa aming pananabahan sa lahat ng bagay, pagpapasalamat sa lahat ng aming tinatanggap sa araw-araw ng aming buhay dito. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na ating mananakop at tagapagligtas, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo mula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.